Okay, well, thank you very much. Ito po si Nico Fabian. Nandito na naman sa programa natin na Nick Talk, Real Talk with Nico. And today is Wednesday, March 25 na po. Anong ibig sabihin ng March 25 po? Ibig sabihin po, first day ng hearing proper ng Justice Committee dyan po sa House of Representatives sa Pilipinas tungkol sa impeachment of Inday Sara Duterte po, ang Vice President natin ng Pilipinas. No? So, I will be sharing with you some of the video clips and other details regarding what transpired during the first day of the hearing proper of the Justice Committee on the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Kumusta kayo po? Especially ang mga kaibigan natin, ang mga kababayan, kaibigan at saka kapatid natin, mga Filipinos dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Kota Kinabalu, no? Kota Kinabalu City. Dito po ito sa Sabah, and of course ang mga overseas Filipino workers dyan sa mga iba-ibang parte ng mundo, and of course concern na concern, and we are wishing and praying that ang mga kababayan natin and lahat na po, even mga locals dyan po sa Middle East, conflict area yan po, no? Ang gera between America together with Israel versus Iran, no? We are hoping that they will always be safe and far from danger, no? Kasi tuloy pa rin po ang gera dyan sa Middle East. And we are also hoping that itong presyo ng gasolina, ng oil natin po, no, sa mundo, no, apektado talaga ang Pilipinas po. We are hoping that the solution will be, we will be able to find, ang gobyerno natin will be able to find a best solution on how to stop itong jumbo high price ng oil and gas natin sa Pilipinas, because it is really affecting na talaga po ang buhay ng mga Filipino, especially mga ordinaryong Filipino kagaya natin po. Unfortunately, there are still some officials sa gobyerno ng or dyan sa Pilipinas who still cannot accept na we are now facing crisis po, oil crisis dyan po sa Pilipinas. Kagaya ni Malacanang spokesperson, si Yusek Clercaso, sabi niya wala pa daw po crisis. We are not experiencing crisis sa Pilipinas hanggang ngayon. And what is happening to Ate Claire, no? Kay Ate Claire. Gising na Ate Claire, no? Na obvious na apektado na talaga ang mga Filipino, be it in the mention any sector po, dyan po sa Pilipinas, apektado na po, may crisis na tayo. In fact, even ang mga senadors natin po, no, dyan sa Pilipinas, they also confirm na may crisis na tayo po, no, dahil sa conflict sa Pilipinas. Pero ito si Ate Claire hanggang ngayon po, I don't know, bakit hanggang ngayon she cannot accept na we are experiencing crisis na ngayon sa Pilipinas. And just recently, ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos, also accepted and said that we are facing already a crisis sa Pilipinas. And it is for this reason na sabi niya emergency na tayo, sabi ni BBM, President Bongbong Marcos Jr. And that is the reality po. So we'll be touching a little bit on that thing. May meeting kahapon ang Senate committee. We call it ang proactive, something like that, ang proactive committee ng Senado. Ano ba yun, sabi natin, ang Senate committee. It is the proactive response and oversight for timely and effective crisis strategy committee ng Senado, which is spearheaded by Win Gatchalian, na kahapon niya nangyari, and nakita natin po even our senator, fierceful senator, si Loren Legarda, she was the one who said, bakit kayo, no? You cannot accept, you cannot
confirm na may crisis na tayo sa Pilipinas, no? May crisis na tayo sa Pilipinas. Pero karamihan ng mga senador, they already confirm na may crisis na tayo. Anyway, we will be touch on that thing later on. So, ang unang-una po that I want to attach dito sa programa natin on a Wednesday afternoon, ang hearing ng impeachment of Inday Sara Duterte dyan po sa House of Representatives, ang Justice Committee po, which they jumpstart this morning dyan po sa Maynila. Mayroon tayo dito po ang opening speech, a portion ng ito po, just a portion of the opening speech of the Justice Committee Chairman, si Chairwoman Representative Gerville Luistro po. Nandito, I will share with you itong a portion of her opening speech po, and then later on, I will give you more details po. In the meantime, let's listen to the opening statement of Representative or Chairwoman Representative Gerville Luistro po. Nandito. Let's watch and listen to this. Kumusta kayo? Okay ba kayo tayo? Okay ba tayo dyan sa mga lugar natin po? I hope everything is running smoothly sa buhay ninyo po, and tuloy-tuloy lang po ang buhay natin. Ha? Tuloy-tuloy lang ang buhay natin. Nandito na po. You all done? And let me share with you itong video clip. Hold on. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aking mga kapwa miyembro ng kapulungan, sa ating mga panauhin na naririto ngayon at sa sambayanang Pilipino. Before we begin, at bago natin ipagpatuloy itong proseso ng impeachment, tandaan natin na hindi lingid sa ating kaalaman na marami pa tayong ibang kinakaharap na problema. Let us accordingly acknowledge the pressing challenges our country faces. Oil prices are rising. The cost of basic goods is increasing. Ordinary Filipinos feel the weight of daily life more than ever. And yet, even as we undertake this solemn constitutional duty, the House of Representatives does not forget its other responsibilities. Kahit may impeachment, tuloy pa rin tayo sa iba nating obligasyon. We have, for example, acted to ease the burden of rising fuel costs, passing a bill authorizing the suspension or reduction of excise taxes. Nariyan na po ang panukalang batas, pinag-aralan, pinag-isipan, at inaasahang makatutulong sa ating mga kababayan. We also continue to work on measures that address inflation, food security, and social services. Also, just this March 2026, the House has acted on measures that directly affect the daily lives of Filipinos, passing a bill abolishing the travel tax, advancing legislation to institutionalize digital payments in government transactions, and pushing reforms to make public services more accessible and efficient. Alright, yun po, narinig natin ang opening statement ni Chairperson ng Justice Committee ng House of Representatives, si Representative o Congresswoman Gerville Luistro po. Itong impeachment hearing po, no? Nakita natin po, there were mixed reaction coming from the different sectors in the Philippines po. Some people are saying, waste of time, mabuti pa daw, focus na lang muna ang gobyerno po sa problema natin itong price increases ng mga oil natin sa Pilipinas, which ang domino effect po, tumaas din po ang mga
essential goods natin sa Pilipinas. And of course, kung tumaas ang mga presyo, bilihan dyan po sa Pilipinas, ibig sabihin po, ang buhay ng mga Pilipinos will be badly affected po. Ibig sabihin, mahirap ang buhay po, no? Kasi mahal ang mga bilihan. Some people say, kailangan din yun ang impeachment para malaman na po kung totoo mga allegations, no? Against Inday Sara Duterte. But the problem is, Karimian was saying, the timing is wrong. The timing is wrong po, no? Dumating itong problema natin, mas malaking problema, mas kailangan, mas maraming apektado, no? Kaya nga, sana put aside mo na itong impeachment, instead of wasting your time sa impeachment, itong mga congressmen natin, mabuti pa, they will look after mga constituents nila po, ang lugar nila, kasi marami na tayong problema po sa presyo dyan po sa dahil sa gasolina po. But anyway, natuloy po ang impeachment, and I will tell you more about this thing. Before touching or giving you more details regarding what transpired sa impeachment, first day of the impeachment trial or impeachment hearing. Hindi ito trial po, ha? This is not a trial. It is a hearing which is according to the policies, constitutional policies ng House of Representatives po, no? And nandito po si chairwoman was giving her speech, and mayroon pa tayo dito isang portion that I'm going to share with you po, a video clip wherein she was mentioning about ang Vice Presidente natin po. Let's watch and listen to this po. Hold on, ha? Hold on. Nandito. Alright, nandito. Let's watch and listen to this po. Invited to participate. Invited to participate si VP Sara. Prepared for a full-scale legal battle. A bloodbath, as it has been described. Assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Ang tanong ngayon, maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Alright, yun po, narinig natin ulit si chairwoman ng Justice Committee ng House of Representatives, si Representative Gavril Luistro po. So yun po, no? Hindi dumating si Vice President sa hearing, hearing proper po ng Justice Committee. In fact, she gave a notice, a letter, dyan po sa House of Representatives ang Justice Committee po, that she will not be attending itong scheduled hearing today, dyan po sa House of Representatives, including her lawyers will not be appearing. And totoo naman po, I was watching, and hindi dumating po ang Vice Presidente.
And nandito po, no? Bakit hindi siya nag-attend? Nandito po, I will be reading you a news article, headline ito po sa Pilipinas ngayon, sa Manila, sa mga newspaper sa Manila po, tungkol ang issue na nag-skip si Inday Sara Duterte ang first day hearing proper ng Justice Committee. Vice President Sara Duterte, yan confirm or na-confirm na siya po that she would not attend the House Justice Committee's impeachment hearing proper ngayon po or today, saying that he would rather focus on helping Filipinos cope with woes brought about the Middle East crisis. Hindi raw siya makattend po, she prefer to attend to the problems and give assistance sa mga affected Filipinos po, dyan po sa bayan natin, no? Dahil sa conflict dyan po sa Middle East. In a statement, Duterte accused the House panel of concocting a media narrative and another fishing expedition against her. Apart from focusing sa problema ngayon ng Pilipinas, sabi na po, nag-accuse din siya that ang House panel is concocting a media narrative and another fishing expedition. Fishing expedition lang ito po, no? Ibig sabihin, they are just trying to find mga ebidensya po to accuse ang Vice President. Ito ang mga allegation nila. The Vice President also slammed the lower house for allegedly prioritizing politics over addressing public welfare. Duterte further maintained that she is not required to attend the proceedings, noting that the panel should junk the complaints against her for clear lack of evidence. Kulang daw po. Kulang daw po ang ebidensya ng akusasyon sa kanya po sa impeachment. And yun po ang what we saw kaninang umaga. Meanwhile, Batangas Second District Representative Givil Luistro, chairperson of the committee, opened the hearing by casting the proceeding as a constitutional duty that needs to be fulfilled even as the nation faces other pressing issues such as the rising cost of fuel and other goods. The House of Representatives does not forget its other responsibilities, she said, noting that the chamber also addresses inflation, flood security, and social services. These actions remind us that the governance is a constant balancing act attending to urgent needs while fulfilling constitutional obligations, sabi ni Luistro. Luistro also defended the use of the term mini-trial, which she said was intended only to make a distinction between the proceeding before the Justice Committee and the Senate, which convenes as impeachment court for full trial. Let us always be reminded that our parameter in our hearing proper is the determination of proposed or probable cause only, which means the justification to be able to proceed to the trial. We are not yet determining the guilt. We are not the holding trial. This is just a clarificatory hearing. Yun po. Medyo nagiging issue itong the word si Luistro used the other day po. No, sabi niya, mini trial. And because of that word, mini trial, ang kampo naman, ang mga lawyers naman ni Inday Sara Duterte, Vice President Inday Sara Duterte, sabi niya, this is a trial, no? So, this is not a trial, no? In fact, this is not a trial. And what the reason, mayroon kayo or mayroon kami to attend itong trial ninyo po, because you are not required, you are not allowed to conduct a trial po. It is the Senate po. So yun po. Who brought up itong word mini trial?
no? And nagiging controversial ngayon po is no less than ang chairman ng Justice Committee, si Congresswoman Luis Tro po. Luis Tro. So, during the hearing, no, nakita natin po, no, may mga motions they pass, and the majority, if not all the motion pass po, ang na-object ang mga motions po, isang congressman, o isa o dalawa lang po, no, si Luis Tro, at si Congressman Rufus Rodriguez. Rufus Rodriguez po. Karamihan ng mga motion passed during today's hearing, nag-object talaga si Congressman Rufus Rodriguez. No? But anyway, lahat naman nag-pass po. No? Pasado lahat. Unanimous votes po. Unanimous vote. And palagi lang isang negative vote, and that comes from Congressman Rufus po Rodriguez. So yun ang sitwasyon po, and they adjourned ang hearing nila kanina po shortly, slightly after 2 p.m. They started slightly after 10 a.m. and adjourned, suspended temporarily ang hearing shortly after 2 p.m. this afternoon po. And of course, dami din mga tao, no? We're monitoring. That includes me already, and the reason why I am monitoring, so at least I will be able to pass ang mga updates po para sa programa natin itong Nick Talk, The Real Talk with Nico. Alright, so tuloy natin po, no? Tuloy natin itong mga news natin. Let's see. Sandali po, no? Let's see. Alright. Mayroon tayong mga news din po na I want to pass sa inyong lahat po. And during the hearing, this morning po, ito po, no? This is ano nangyari po. The House Justice Panel on Wednesday or today po approved motions to issue subpoenas. They approved, pero nag-object ito po si Congressman Rufus Rodriguez. One of the motions ito po, a motion to issue subpoenas compelling the submission of key documents related to Vice President Sara Duterte's impeachment hearing proper. Lawmakers first moved to issue a subpoena, duces take-home, to the National Bureau of Investigation, directing the agency to provide the duly certified records of its investigation into the alleged threats made by Duterte against President Ferdinand Marcos Jr., the First Lady, and a former House Speaker, Martin Romualdez. In a separate motion, the panel also approved the issuance of subpoena to the Office of Ombudsman to compel the submission of the Vice President's statements of assets, liabilities, and net worth, or SALN. The requested SALN records cover multiple periods from 20 or 27 to 2013, 2016 to 2022, and 2022 to 2025. However, the motion on the SALN drew opposition from Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, who argued that the request could amount to fishing expedition. Despite the objection, the committee approved both motions with 34 affirmative votes and only one negative vote. Okay? So, yun po. Yun po ang ano nangyari dyan po sa, sabi natin, sa hearing kanina. Marami po mga motions po, no? That includes also ang mga records na po. Yun, they pass a motion ito si Congressman Ridon.
asking ang mga documents, o subpoena din ang mga documents ni Inday Sara Duterte at saka ang asawa niya po. And that includes even some documents sa law firms which si Congressman Rufus Rodriguez also opposed. Sabi niya, grabe na ito. Hindi ito dapat ganyan po. Even ang records ng mga law firms, supena kayo. But anyway, during the voting, natalo din si Representative Rufus Rodriguez po. Alright. I'll give you more mga details in my coming up programs po kasi wala tayong enough time na din po, hindi ba? Okay, limited din ang time natin. Alright. Now, the other thing that I want to discuss din nyo po is tungkol itong problema natin ng prices ng gasolina, ng oil natin po, ang diesel natin, ang US dollar natin. Ang US dollar natin po, senior na ngayon, kasi nag-60 na, at saka ang gasolina natin po, no? At saka diesel, they are celebrating centennial celebration na po dahil more than 100 na po ang gasolina at saka ang diesel, ang kerosene po, no? It's a joke, but anyway, ganito po what is happening sa Pilipinas. And let me share with you po, itong sabihin natin ang reaction, ang domino effect coming from the ordinary Filipinos po, from the public, from the public po. Ang domino effect ng jumbo high price ng oil sa Pilipinas. Let me share with you itong video clip. Itong isang report po dyan po sa Maynila po o dyan po sa Pilipinas. Let's watch and listen to this po. So at least you will have an idea. Bukas pa nga nakatakda malawakang taas singil sa produktong petrolyo pero mukhang marami na ang naunang magpatupad nito kaya naman isa-isa na ring nagsitaasan ang presyo ng mga serbisyo, transportasyon at maging ng ilang mga pangunahing bilihin. Sa Bulungan Seafood Market na siyang bagsakan ng isda sa Parañaque, nagsusumigaw na ang epekto ng taas presyo ng produktong petrolyo. Hindi bababa sa 100 piso kada kilo ang iminahal ng ilang klase ng isda tulad ng lapu-lapu. Yung pera na padala galing sa amin sa ibang bansa, epektuhan din. O, tapos pagtaasan pa ang bilihin. So, hirap budgetin. Tumaas din ang bintahan namin. Pag tumaas kasi tumutumal din eh. Kaya parang epektado lahat. 500 piso kada banyera naman ang iminahal ng isda sa Balintawak Market sa Quezon City. Hindi na rin kada kilo ang benta ng iba para kayanin pa rin ang budget ng mga suki. Binabawasan namin sa timbang. Kami na lang bahala dumiskarte nga mano yung isda namin. Kahit sira na yung isda, mataas pa rin yung presyo nila. Nabibili naman ma'am, kahit ganyan siya. Kaso tinutumpok. Tatago lang namin yung butas. Nagmahal na rin ang gulay sa Balintawak tulad ng talong at kalabasa. Gayon din ang kalamansi. Kasi malalayong lugar ang pinanggalingan. Ilocos. Nag-a-adjust ng konti na kumita sa pang-araw-araw. Pambayad ng mga bayarin. Pwesto. Kailangan kumita, marami kaming pinapasahod. Domino effect talaga ang gulot ng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo at dahil hindi masabi kung hanggang kailan mananatiling mataas ang presyo nito, kanya-kanya diskarte na lang, hindi lang ang mga nagtitinda, kundi pati ang mga mamimili. Naku, talagang budget po talaga ngayon. Pag 1 kilo, kalahati na lang. Mahal na kasi ang gasto sa delivery dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Mahal na yung diesel namin eh. Sigurado pong magmamahal din po kami ang product po namin. Para po mabawi namin yung diesel na itinaas nila. Apektado na rin. Bakit? Kasi ay araw-araw kami bumabiyahe. Hindi na rin daw maiiwasan kundi magtaas ang presyo ng shipping fee ayon sa Alliance of Concerned Truck Owners and Organization, lalo't hanggang 50% ng kanilang operasyon ay gumagamit ng diesel. Nagsimula na kami nag-apply sa aming mga clients. Inevitably also, increase aming services. No? Yes. And this would account for at least 20 up to 30% Ay. of increase in transportation service. Ilang
Ilang transport group na ang humiling na payagan sila magdagdag pasahe sa jeepney, mga city bus at TNVS. Pati ilang shipping company sa Cebu, nag-anunsyo na ng pansamantalang fare increase at suspensyon ng ilang biyahe bilang pagtitipid sa krudo. Emil, dito sa kinaroroonan pa sa isang terminal ng Jeep, nangangamba na ang mga driver dahil nga sa malawakang pagtataas ng presyo ng diesel. Pero anila sa ngayon ay hindi pa raw sila maaaring makapagtaas ng singil sa pamasahe. Pinapayuhan naman ng LTFRB ang lahat ng mga transport groups, pati na rin yung mga operators at drivers, lalo na yung mga kwalipikado beneficiaryo ng fuel subsidy program na makipag-ugnayan na agad sa Land Bank, lalo na yung mga may card na expired, nawawala o di kaya ay hindi aktibo para ito'y mapalitan at ma-validate na. Emil? Alright, ang tanong ng mga Filipinos dito sa Malaysia, dito sa Sabah, Ate Claire, hindi ba konbinsido na may crisis na tayo sa Pilipinas? Anong sagot ni Ate Claire? Anong sagot ni Ate Claire? Anyway, okay, mayroon pa tayo dito po, isa pang video clip wherein ang mga senators din po, no, sila mismo sabi na may crisis na tayo sa Pilipinas. But si Ate Claire, she believe wala pang crisis sa Pilipinas. Ha? Let's watch and listen to this video clip po. No? Video clip. You hold on. Aguinaldo. Nandito po. Ito talaga si Ate Claire, ha? Love na love tayo kay Ate Claire. Alright, nandito po. Kung sabi ng palasyo, wala pang krisis sa langis, wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption. Krisis na ang tawag ng ilang senador sa epekto sa bansa ng giyera sa gitnang silangan at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dapat aminin na ng Malacanang gaano ba talaga kabigat ang sitwasyon? At ano na ba ang eksaktong plano ng gobyerno? Panahon nang magdeklara ng state of national emergency. At marami po sa amin ganun din ang pakiramdam. Kailangan ng pamahalaan ng mas malawak na kapangyarihan upang agad-agad na matugunan ang krisis na ito. Sa pagdinig ng Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT, tinanong ni Senadora Loren Legarda ang ibang miyembro ng gabinete kung sang-ayon silang may krisis pero walang tumugon. I could hear a pin drop. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. Wag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis until we define it as a crisis. We will not act in record time to save our people. Lumabas din hanggang 10 billion pesos ang pondo ng Philippine National Oil Company na pwede pambili ng dagdag na langis. Pero hindi pa magamit dahil kailangan ng basbas ng Kongreso. We want to activate yung funds ng GOCC natin to be able to address yung inventory natin in country to keep it at a healthy level. Pero ayon mismo sa Department of Energy, kahapon lang sila sumulat sa Kongreso na naka-break ngayon. Tila nagalit na si Legarda dito. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Wala noon sa pagdinig si Energy Secretary Sharon Garina nagpasabing hindi makakadalo. Pero matapos hanapin ni Senador Legarda, dumating rin si Garin kinahapunan. Tinanong siya tungkol sa napaulat na pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na posibleng matigil ang paglipad ng mga eroplano dahil sa kakulangan ng jet fuel. Kung ganyan po ang sinasabi ng Department of Energy, hindi pa ba yan krisis? Ayaw pa ba talagang yugyugin ang mga utak ng mga tao sa gobyerno para tanggapin na tayo'y nasa isang krisis? At sinasabi na that we will run dry. Pakipaliwanag po para maintindihan, mapondohan ng
andyan ang chair ng finance, para ang ibang ahensya ng gobyerno ay maghanda pa. Cebu Pacific and AL. They have a combination of suppliers, Petron, and also they import it on their own. As of yesterday, their inventory is around 38 days. 38 days, and they have confirmed. We asked them if they want us to help them procure additional fuel for the next month, meaning on May. They have already secured confirmation of their next order. I think it was South Korea. Sabi ni Garin, ang ginagawa nila ay pina-follow up nila ang order sa pamamagitan ng government-to-government na ugnayan. Alright, yun, narinig natin po, no? Ang mga senador natin, quite a number of them, sabi nila, crisis na tayo. We have to accept and we have to do something. Immediately po. Kawawa ang mga Pilipino po. Kawawa ang mga Pilipino. Ano naman ang statement made by Senator Marcoleta during the meeting kahapon dyan po sa Senado. Let's watch and listen to this po. Ang statement ni sino ito? Ni Marcoleta, Senator Marcoleta. Sana yon? 146. Hold on po. Mr. President. Alright, sandali po. Nandito na. Alright. Let's watch and listen to this. And i-recommenda mo sa Secretary ng DOE na yung ating coal plant sa Semirara, huwag na nating i-export. Dito natin gamitin. At yung mga diesel-fired na mga power plant mo sa mga smog areas, unti-unti ipagamit mo yung Semirara coal. Mura kasi yun kesa dun sa diesel, lalo na ngayon. Kung talagang wala nang, totoo talaga na walang diesel at mahal na mahal. Kasi po ngayon, Mr. President, Mr. Chair, kung bakit naman meron tayong sariling coal, bakit natin na na-export at di natin gamitin? Ang palagi pong kinakatwiran ng DOE. Ito si Yusek Contebella. Mahina daw yung calorific value. Hindi totoo yun. Merong isang gustong bumili. Nagbibigay siya ng kontrata. Lahat na may puproduce ng Semirara, bibili niya. Kahit nasabihin pa yung low calorific value. Kaya isipin nyo kung anong mayayari nun. Kung halimbawa coal plants na lahat. Halimbawa sa Mindoro, dalawang electric cooperatives yan Puro diesel. Isipin po ninyo ang universal charge. Mr. President, si Chairman, ako, tayong lahat, Senator Ligarda, Senator Risa, wala na bang katapusan kaming bayad ng universal charge? Hindi naman namin nagagamit yun. Ganun po ang nagiging sistema natin ngayon. Alright, yun po. Narinig natin ang reaction ni Senator Rodante Marcoleta during the meeting, Protect Committee meeting which was held yesterday po, dyan po sa Senado. So, ano ang latest updates dyan po sa Malacanang? Anong latest updates po? Mayroon tayo dito isang video clip and ito po tungkol sa latest updates sa Malacanang. Let's watch and listen kay Maricel po, no? Kay si Maricel, media personality dyan po sa Pilipinas, well respected din po, and nandito po ang updates niya sa Malacanang. Hold on, nandito po. Sandali po. Ayun, magandang araw mga kapatid. Update muna tayo ng mga nangyari sa Malacanang. Kalalabas lamang ng Executive Order number 110 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos at sa bisa nga nitong EO 110 ay idinedeklara na ng Malacanang na nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang ating bansa dahil nga po yan sa nangyayaring gulo sa
Middle East na ang resulta ay nagsasuffer ang ating bansa dahil doon sa patuloy na paglobo ng presyo ng petrolyo. Lalo't hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal yung gulo sa Middle East. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa ating supply. At kasabay nga ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency ay binuo rin ng Malacanang ang tinatawag na uplift. Ito yung binanggit ni Palace Press Officer Claire Castro kahapon na bumubuo sila ng Crisis Management Committee. So sa bisa ng EO na ito, tinatawag nila itong committee na ito na uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Ang komite na ito ang tututok para ma-ensure yung national interest ng ating bansa. Magkaroon tayo ng stable na energy supply at saka dire-diretso yung delivery ng ating mga pagkain dahil yan naman ang crucial para sa ating lahat. Ang nasabing komite na ito na tinatawag nilang uplift ay pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos, Pangulo ng Bansa bilang chair, at ang magiging miyembro ng nasabing komite ay ang Executive Secretary at ang mga kalihim ng Department of Energy, Department of Transportation, Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development o DepDev at ang kalihim ng Department of Budget and Management. At yan muna ang pinakahuling balita na nanggaling sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw. Alright, ayan po, narinig tayo si Maricel Halili, ang latest update sa dyan po sa Malacanang. So, ito ang mga notisya that I want to share with you po. And, okay, mayroon pa tayo isa dito tungkol sa airlines. Ha? Anong mga latest updates tayo tungkol sa airlines? Baka pwede pa tayo. Pwede pa ito. We can, I can still share with you po itong news tungkol sa airlines. No? Sa airlines is 1, 2, 3. 1, 2, 3 po. Let's watch and listen to this. Hold on po, hold on. Before we conclude itong programa natin for today, let me share with you itong video clip. Posibleng hindi mo na pari-parin ang Pilipinas sa mga airplano dahil sa kakulangan ng jet fuel na sanhi ng krisis sa Middle East. Yan ang inihayag mismo ni PBBM sa kanyang panayam sa Bloomberg. Nauna na rin sinabi ng ilang airline na bakit nilang magbawas ng flight sa susunod na buwan dahil sa pagsirit sa presyo ng langis. Sa ulat ng bilyonaryo website, sinabi ng isang source na in talks na sa airlines ang Pangulo at ang kanyang economic team para paghandaan ang potential shortage sa jet fuel. Target nila ang makakuha ng sapat na supply bago pa magkaubusan. Sa harap ng potential flight disruptions, babawasan ng gobyerno ang airport fee simula April 1. Ayon sa Transportation Department, 200 pesos ang magiging discount sa terminal fee. Hanggang 5,000 pesos naman daw ang matitipid ng mga airline sa landing at take-off fees. Dahil daw ito na maigsan ang tumataas na presyo ng jet fuel na umaabot na raw sa $200 per barrel dahil sa krisis sa Middle East. Inaasahang tatagal ng 3 buwan ang discounts. Ayaw natin ang sitwasyon. Alright, yun po ang latest update sa tungkol sa mga airlines natin dyan po sa Pilipinas. No? Tumaas na din ang presyo ng mga jet fuel dyan sa Pilipinas, and some of the airlines, they already cut ang operation nila, ang mga biyahe nila po. No? And may mga good news din kasi ang terminal fee natin dyan po sa mga airport ay may discount din po. And I don't know kung kailan talaga ito they will implement. Just recently, last week yata yun po, na may anunsyo na po yun na travel tax ng mga Filipinos going out. No? Going out from Philippines, going to other countries po, ang travel tax for ordinary seats, no? Hindi business class, you have to pay 1,620. 1,620 per passengers. So, nag-approve na po on the third reading ang Kongreso na they're going to scrap. No? Wala na po itong
travel tax payment or fees na nag-impose sa mga Filipinos who are leaving the country. And for those sa business class po, they have to pay more than 2,500 yata po. 2,250 o 2,500 ang travel tax nila. Wala na din yan po ang Kongreso. They already scrap it po. Kung kailan na they're going to implement, I'll check it for you po para at least ang mga Filipinos who wants to go holiday sa ibang nasyon, no? They don't have to worry about paying. Paying kung economic class lang kayo po, you don't have to pay anymore the 1,620 travel tax fees, which we have been paying this po for quite a long time na po. No? So, yun ang latest updates natin tungkol sa sitwasyon. And I received messages from our followers dito po sa TikTok, The Real Talk with Nico. Sabi niya, Sir, kumusta po? What is the possibility of Vice President Inday Sara Duterte to be impeached? So sabi ko, based on what I know, correct me if I'm wrong, and speculations ng mga karamihan ng mga Filipinos dyan po sa Pilipinas. And of course, dito din po sa Malaysia and mga overseas Filipino workers po, no? Especially ang mga supporters ng Dutertes, no? And they're saying na posible, it is not impossible that ang Kongreso, ang House of Representatives will impeach si Inday Sara Duterte, no? Because they can get the vote yun pagdating na sa after ang Justice Committee hearing, they will be submitting ang report nila po sa plenary, and ang plenary will scrutinize it, and they will do a voting po. Kailangan sila out of the 300 plus congressmen, kailangan sila ng 1/3 or 105, 106 votes, no, congressmen to vote for the impeachment of Inday Sara Duterte. Now, it is not impossible for that 1/3 vote, because if we base on the 2 weeks ago po, yun, ang Justice Committee, they decided, or they voted 54 yata, 52, no? 52 voted for ito substance informed, no? And my grounds on impeachment ni Inday Sara Duterte po. So it's just a matter of another 50 votes coming from the congressman. And if you look at it now po, parang marami pa rin ang mga congressman is supporting ang administrasyon ni BBM, and they are not supporting ang kay Inday Sara Duterte. So it's not impossible po, no, that she will be impeached dyan po sa House of Representatives. Ang ano lang yan po is sa Senado po. Let's wait hanggang itong impeachment complaint will reach sa Senado, and they will scrutinize it, and kung may grounds talaga po, probable cause, then they will start with the trial proper. Kung sa trial proper po, after a trial po, no, there will be a votation whether to convict or not to convict si Inday Sara Duterte sa impeachment. So they need, ang Senado, they need around 16 out of the 23, 24 senators, 16 votes po, 2/3. And medyo mahirapan nila yung po makuha ang 16 po. Because if you look at it, sa ngayon po, mga sure shot lang po. So, Senate President Vicente Soto, sino, Risa Taveras, si maybe Lacson, si Pangilinan, Kiko Pangilinan po. 4 lang yun sila po, no? And to get the 16 po, mahirapan talaga. So there are hopes, no, na si Inday Sara Duterte will not be convicted, no, at the end of this trial.
will not be convicted. This is a political maneuvering because whether we like it or not po, na the one based on the surveys, no, ang popularity, trust rating, performance rating ni Inday Sara Duterte, whether you like it or not po, mataas pa rin po, no? Mataas pa rin. And she is the top contender pagdating sa presidential election sa 2028. So, sino ang kalaban niya po? They have to do a lot of things po. With the dropping of the trust rating and performance rating of BBM, mahirapan po talaga sila. They must choose isang kandidato to go against Inday Sara Duterte sa 2028. Dapat yun po malakas po. No? Malakas siya sa Mindanao, malakas siya sa Visayas, and of course, dyan po sa Luzon. Kasi parang nakita na natin po, pagdating sa Mindanao, Sara's country na yan po. Half of Visayas is Sara's country na po. No? So, that is the situation dyan po sa Pilipinas in terms of economic situation at saka ang political scenario dyan po sa Pilipinas. So, siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Maski paano, I hope I managed to give you ang mga importanteng notisya na kailangan ng mga Filipinos dito sa Malaysia to know, as well as sa mga overseas Filipino workers natin sa iba-ibang parte ng mundo. And of course, not to forget, ang mga kababayan, kaibigan natin, kapatid natin dyan po sa Pilipinas. So with this, Nico Fabian, once again would like to say, thank you very much for making me a part of your day today. Blessed Wednesday to each and every one of us. Malaysia, Sabah, Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye! And of course, I love you all. Ingat and take care.